Morning, Alvin. Good morning. Good Apo, morning. kailan nga po ito? Hindi na ba mapipigilan nito yung magiging 950 yung terminal fee sa international? Well, kasama ko po sa agreement yan, Alvin, nung nagpirmahan pa nung concession agreement last year. Oo. Na talagang kasunduan yan na itataas naman talaga natin ang terminal fee effective September 14. Itong darating na buwan. Itong Oo. darating September, no? Saan po mapupunta, sir? magiging, Saan mapupunta yung dagdag? Ano, yung 550 magiging 950, yung 200 sa domestic magiging 390. yes, yan ang mangyayari. Saan mapupunta yung dagdag na yun? Kasi sapagkat marami ngayon ang ginagawa ngayon ang private firm natin, yung NAIA Infra Corporation. Kaya ang daming ginagawa na ngayon na talagang inaayos nila ang buong airport para makadagdag naman. Kasi wala naman silang halos na natutubo na ngayon. Kasi ang nangyayari, yung agreement natin na gano'n nung dating 550, isa na sa pinakamababang terminal fee yan. Hindi pinakamababa talagang terminal fee among the region. Ano? Sa mga ibang airports, kailangan na lang itaas na yun. Kasi yung ibang parte niyan, ibibigay din naman, pero pupunta sa yung Office of Transport Security para sa mga equipment nila. Panggastos, pang-maintain din naman din yung kakailanganin nila. Opo. So ngayon, ang ating mga kababayan, wala naman tayong magawa. Talagang kasali pala yan sa kasunduan at tuloy na po Opo. yan. Siguro, moving forward, ano ang kapalit niyan? Ano ang maisusukli natin sa ating mga kababayan na babiyahe na ngayon 950 na yung terminal fee, dapat maganda-ganda ang kapalit, magandang serbisyong kapalit ng 950 Ano mga pagbabago pag nag-950 na yan? Makikita natin yung ibang mga pagbabago. Ngayon, meron na makikita mo, pero siguro baka hindi naman nakamta na makasamahan natin. Okay, unang-una sa lahat, meron gagawin dalawang terminal, no? Yung terminal na yon, yung magiging terminal 4, di ba? Tandaan mo, nawala yung terminal 4 natin. Na nasa, yung old terminal, wala na yon. Dahil luma na at saka delikado na nandun sa runway 1331, yung short runway natin, no? So tinanggal yun, gagawa na ngayon ng bago. Ito in between terminal, kung ma-imagine mo, between Terminal 1 and Terminal 2, merong uwang doon na nandun yung mga cargo warehouse ng Philippine Airlines at saka Philippine Skylanders at saka International Cargo Terminal. Tatanggalin yun, gagawin ng terminal yun very soon, baka by September, umpisahan na yun. Next week, no? Isa pang ginagawa na ngayon na naumpisahan na, tandaan mo yun na yung Pilipino at saka yung Philippine Village. Opo. Wala na rin yun. Na level up na mula pa yung mga 2 months na yata. So, ngayon, gagawin Terminal 5 naman yun. So, that's one importante gagawin. Maliban dyan, may mga improvements na ngayon na siguro makikita ninyo, mahalata ninyo starting siguro next week. Baka lalabas na yung mga ginagawa ngayon na pang passenger processing na gagawin. Magkakaroon tayo ng mga e-gates before December. Maliban doon, kasalukuyan ngayon na inaayos yung loob ng Terminal 3 at saka Terminal 1. So, hindi nyo makikita talaga exactly yung pagbabago unless mararamdaman mo. But, mag-iisang taon na nung hinawakan ng new NAIA yan. Kaya, mga tao siguro nagkantay. Pero hindi yun Ang punto doon is, siyempre naman gumagastos naman yung new NAIA infra. Kailangan din naman nilang ng panggastos rin. So, yun ang isang malaking diferensya. Ang dami nang naidagdag, maliban doon sa mga dinagdagan ng mga trolleys natin, inayos yung mga baggage systems natin, inayos yung power natin, importante yun, inaayos ngayon yung mga tubig natin, inaayos na yung mga banyo, inaayos na rin yung mga lounges na magiging in-expect ito sa mga airline no isang araw yung NAIA. So, in mahaba ito, mga Alvin, kung ililista ko lahat, isa-isa, unti-unti, hindi lang nakikita ng mga tao yan. Sa mga importante, ikakabit pa lang nung tatapusin na ikabit yung 5 bagong explosive detector units natin na X-ray na binili nila.
Pagkatapos noon, ginagawa na yung dalawang taxiway. Yung taxiway Juliet, tawagin natin, ito yung magiging taxiway ng harap ng bagong Terminal 5. Umpisa na rin yun. Nagawa na, natapos na yung taxiway November, yung nasa main taxiway ng Terminal 3. Inaayos na ngayon yung runway lights, inaayos na rin yung mga ilaw, yung main runway natin, tinitignan na ngayon ano pang mga dapat tapusin. So, ito lahat ginagawa na actually. Ang matagal na nag-umpisa. Opo. Maraming pa ang ginagawa. Hindi, GM. So, Alam mo, pag nakita naman ng mga kababayan natin yan, nagumanda ang airport natin, mabubura naman yung agam-agam na mahal naman. Kasi may kapalit, nakita nila gumanda di ba? Yun lang naman yun natin. Pero kung pareho pa rin yung serbisyo, kagaya nung last time na experience nila, magtatanong sila ngayon, ako ba ang nangangapital dyan sa new na infrastructure niyan? Bakit akong mag-aambag? Akala ko siyang gagastos ng improvement, di ba? Pero pag nakita yung improvement, si Doris po ito. nangingialam po siya. good morning, ma'am. Sorry, good morning. Opo, tama ka, Mama Sir Alvin. Tama ka doon. Tama. Alam mo kasi, nung araw pa, actually bago kami nag-turnover ng NIA, ang operations, no, napunta sa new NIA Infra, kahit marami na nag-umpisa. Nung piyamang, di ba, formally nag-turnover kami noong September 14, ang unang-una sa lahat na ginawa nila na hindi pa kami formally nag-turnover, inayos nila yung OFW lounge. Na ngayon, makikita nyo, libreng-libre. Nasa Terminal 3 yun. Tapos natapos na yung annex na tinatawag na kapag OFW ka. At ngayon, ginagamit na rin na regular na mga business class at mga cabin crew na daanan yung immigration process at security na sa Terminal 3. Maayos na. Last year pa yun. In fact, inumpisahan namin yung bagong annex ng immigration noong February of this year. Kasi ginawa namin last year yun. In other words, bago pa nag-turnover, marami nang ginagawa ang new NAIA Infra. Hindi lang kasi nakakalata. Dahil totoo naman, maliit yung airport natin, nakikita pa rin yung mga pila. Hindi naman natin maalis yung pila na immigration at security na dabang isa. Remember, tandaan natin ang airport natin, both Terminal 3 and Terminal 1, lalo na 1982 pa ginawa yun. GM, may concern si Doris. Pasensya, maubos yung oras mo, 7:02 na pala. Bilisan mo yung concern mo at mag-newscast tayo. Ang GM kasi pag ganito pong tag-ulan, pagpasok mo pa lang ng NAIA, hindi ka pa nga nakakapasok. Nung NAIA. Terminal 1. Oo. Doon sa mga bangketa, namumuuna yung tubig. Kaya nagkaka-traffic. Inaabot. Inaabot ng tubig doon. Sige, Kaya sige, yung GM. tao, hindi makadaan. Yung sasakyan, nagbabagal sila. Kasi nga po, iniiwasan yung tubig. May 1 minute pa, GM. Go. Okay, inaayos na po yan. Kung mapapansin nyo, inaayos po yung kalye ng loob, yung mga drainage po doon. Matagal na pong ginagawa yan. Nung pa siguro inumpisan kasi hindi naman po araw. Kaya-kayang gawin yan overnight. No? Initig na po yan ng ilalim. Yung titignan yung drainage